Hi guys, another message ulit, topic or speaking. Ano ba talaga yung trabaho ng isang chosen one, seer, or parang police or attorney or lawyer or judge or isang leader, mga politicians, and yung mga nakikita nating magaganda yung profession sa materialistic world. Alam nyo ba yung part na parang wala ka namang ginagawa or niisip or parang normal lang tapos biglang may nag-open up sa'yo and parang nagre-reklamo or may kwento or testimonial. Ang ibig sabihin nun is meron kang energy na tagapagtanggap, yun pala yun. Yun, tagapagtanggap ng mga ganun na senaryo. At ikaw yung magdudulong sa Diyos. Kung parang ikaw ang tagapakinig, ikaw ang magko-connect sa Diyos. Kasi meron talaga yung tinatawag nating hindi nila alam ang gagawin nila. Sa nararamdaman nila, sa nai-experience nila na hindi maganda sa sarili at sa ibang tao. Kaya, naalala niyo yung sinabi ko noon na there are two kinds of chosen one. Yung chosen one ng nakamalasan, tuloy na sa isip ko, parang ganun na rin. Chosen one ng kasamaan. Chosen one ng kabutihan. Ang chosen one ng kasamaan, alam nyo na yun, kung anong kanya. Kaya niyang mag-manifest ng hindi maganda sa sarili at sa kapwa niya through bad thinking, pagsasalitang hindi maganda at sa gawa na hindi maganda. Yan yung 7 deadly sins at iba pa. Pero yung kabutihan, meron siyang ganun, pero kaya niyang makontrol para hindi niya, kahit hindi perfect, hindi niya magawa yung 7, deadly sins. And yung pag-isip na hindi maganda, pagsasalita ng hindi maganda, at gawa na hindi maganda. Ganun talaga yun. Kasi meron tao na nagre-reklamo kung bakit ikaw marunong kang makinig sa ibang tao pero hindi sila marunong makinig. Meron ka nung energy or gift na parang lawyer na yung parang iano natin sa physical. Ang lawyer is yung sinasabi ko at ang judge ay ang Diyos. Alam nyo naman kung anong itsura sa court, di ba? So parang ikukwento sa'yo, tapos kung anong napansin mo na hindi maganda, ipipray mo yun sa Diyos na parang pagsusumbong sa Kanya or manifestation. Parang kung kunwari napansin mo yung sitwasyon na yun nung may lumapit sa yung tao na kasi parang kinukwento niya ang ibig sabihin nun is wala silang pagkakaintindihan sa loob ng trabaho. Tapos may naintindihan ka doon sa part na yun. And bigla kang magpipray kay God na or imamanifest na, I manifest and declare to the universe, ask you or pray to you, O God, na mawala ngayang hindi pagkakaintindihan sa loob ng pamilya, trabaho, etc. At maliwanagan sila na mas magandang magtulungan sila kaysa alam ng actually to leaders ng churches pero nakalimutan lang nila. Nakikita ko din to dati sa movies. Lagi pa na silang sinasabi na
Alam nyo ba na ang trabaho ng isang priest or pastor or preachers is yung i-pray yung mga tao, pero hindi namin alam kung may nagpipray para sa amin. Yun yung pinakamahirap. Ganun talaga yun. Parang naumay yung tao sa ganun na part, kaya hanggang naging lost, nakalimutan. Kaya ito, imi-mesmerize ulit. Sana naintindihan yung sinabi ko. Kung meron kang ganun na parang nag-iisa ka or biglang nagsalita yung hindi mo kakilala katabi mo nung na nakaupo ka sa isang public area na may hinihintay lang or naghihintay ng sasakyan, tapos bilang may nag-open up sa'yo, meron kang gift, be observant or energy ng isang tagapagtanggap, tapos ikaw ang magsasabi sa Diyos. I-pray mo yun. So, one by one, ma-open yung ganun sa tao. Hanggang maging lahat ng tao is nagtutulungan. Kasi, kailangan talaga natin ang tulong. Evidences din yun na kailangan talaga natin ang tulong ng Diyos. Sa huli, sa Kanya lang din natin iaano yung problema natin through self and others. Like family, jobs, friends, etc. Any kinds of community, group of community. Again, even your own self. So good luck and God bless sa atin. Sana naintindihan nyo itong sinabi ko. So, i-sharpen nyo pa yung gift na yan. Idagdag nyo pa ang Diyos. Mas lalakas pa yan. Konti lang na hingi mo, mangyayari. Kasi para sa lahat naman din yun eh. Para sa lahat, and babait talaga ang paligid para sa'yo. Kung iniisip mong walang nakikinig sa'yo, tapos ikaw na marunong ka makinig sa iba, hindi. Pansinin mo din yung paligid mo para hindi ka ma-disappoint, hindi ka mapagod, and pag napagod ka, i-accept mo yan. Kasi hindi perfect ng tao, napapagod talaga. By experiencing being a person like Jesus Christ, talagang mapapagod ang tao. Walang perfect na tao. So, God bless and good luck sa atin through our own life journey, healing, spiritual growth to physical. God bless and good luck sa atin.